pwedeng yung 2025, doon nyo ma-experience yung dream life nyo, no? So, if you've been manifesting for years and years and you've been grinding, ibig sabihin talagang nag-effort kayo, nagtatrabaho kayo, walang humpay, parang sa 2025, doon nyo ma-experience na ito yung dream life ko, ito yung pinapangarap ko dati, right now, nangyayari na siya, natutupad na siya, o kaya naman parang na-experience nyo na yung mga dinadasal nyo, unti-unti na siyang nagmamanifest, mga kapiksi, nakaka-experience na kayo ng manifestation. Hello guys, hello Aquarius, welcome sa inyong 2025 kapalaran reading. So ito yung ating mga deck na gagamitin mga kapiksi, medyo detailed reading siya. Titingnan natin kung ano yung mga strongest energies nyo for 2025, both positive and negative mga kapiksi. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin dyan. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, sa dulo ng video yan guys. Kaya make sure na panoorin nyo yung video hanggang sa dulo mga kapiksi. Okay? So, unahin natin to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Again guys, lahat ng positive, lahat ng negative, titingnan natin. And comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Pwede nyo rin ulit-ulitin itong video na to guys, para ma-remind kayo sa mga messages. So ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Look for a sign guys, no? Especially kung nagdadasal kayo, if you're praying, if you're manifesting, kung nagpapanata kayo mga kapiksi, because sometimes sinasagot na yung mga dasal natin pero hindi pa tayo aware, okay? Kaya kapag nagdadasal kayo guys, always look for a sign sa paligid nyo, baka nandiyan yung sagot, hindi nyo pa napapansin. And there's something better na paparating sa inyo ngayong 2025 guys. Kung ano man yung something better na yun, titingnan natin mamaya sa spread. Pero syempre pagka sinabing better, mas maganda, mas positive, no? So dapat ituon nyo yung pansin nyo dito. Ito yung i-accentuate nyo, palagi nyong isipin. Better days are coming, ganyan, para talagang mabigyan kayo ng pag-asa, ma-motivate kayo, and para mahila kayo guys dun sa positivity, okay? And another message, of course, if you believe mga kapiksi, no? Sabi nga dun sa kanta ni Mariah Carey at saka ni Whitney Houston, you will when you believe, diba? So ibig sabihin, kapag naniwala kayo mga kapiksi, lahat ng bagay na gusto nyo, you can be, do, and have anything that you want in your life, guys, especially if naniwala kayo. Kahit hindi kayo maniwala sa una mga kapiksi, okay lang yan. Basta mag-persist lang kayo, maging consistent kayo. Eventually, it will become a belief, no? And eventually, again, it will be pushed out in your reality. Okay? So, sabayan nyo ng paniniwala and pananampalataya yung mga bagay na gusto nyong ma-achieve. The more na naniniwala kayo, the more na pwedeng mapabilis yung mga manifestation, yung mga dinadasal nyo sa buhay nyo. Alright? Okay, so ito guys, i-mind man yan sa comment section. Mine, something better, 2025 is better, ganyan. So, i-comment nyo yan sa comment section. So, tingnan natin yung maaaring maganap, ma-experience nyo ngayong 2025. Stay calm. Ito, ibig sabihin nito guys, maaaring maging peaceful, no? Peaceful yung iyong 2025. Maaari kang mahanap nyo yung inyong inner peace na tinatawag, no? Inner peace, calmness, payapa, peace of mind, yan. So, maaari nyo siyang ma-experience ngayong 2025. So, that's something that you should look forward to. Mga kapiksi, ito naman, for some of you, maaari kayong maka-experience ng mga control issues, mga kapiksi, no? So, it's either kayo yung nangongontrol or kayo yung maka-experience na kayo yung kinokontrol. So,
Kung kayo yung magko-control guys, wag nyong gawin yon because ayaw nyo rin na maging ganun kayo. So, wag nyong gagawin yan sa kapwa nyo. And if in case naman na ma-experience nyo na parang kinokontrol kayo, you can talk to the person. Pwede nyong sabihin sa kanila na wag ganun, di ba? O kaya naman, wag kayo magpa-control, di ba? Because you have your own free will then. So, kahit anong gusto mo, as long as hindi kayo nang-aapak ng ibang tao, mga kapiksi. Okay? Alright. And then, yung last message galing sa deck na to guys, marriage is on the way para sa iba, mga kapiksi. So, maaaring may kasalan na maganap, pwedeng nag-upgrade or nagle-level up yung mga relationship nyo. Sa mga hindi pa kasal, maaari kayong magpakasal sa 2025, maaari kayong makareceive ng mga marriage proposal from your person, o kaya naman baka yayain ka ng person mo na magsama na kayo together as a couple, living in together, mga kapiksi, like a married couple. Okay, pero this is a very very nice energy pagdating sa romantic energy naman, mga kapiksi. Okay, so ito guys, i-mind nyo yan sa comment section. Mind calmness, mind peace, mind marriage, mind sweet relationship. Okay, sa mga gustong magpakasal and sa mga gustong magkaroon ng harmonious na relationship, mga kapiksi. So, up next naman, galing dito sa deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe pa rin para sa inyo, mga kapiksi. Ano pang pwede nyong ma-experience? Ito guys, this is deceit energy, pero ito yung nakabaliktad. So, ibig sabihin kung kayo ay naka-experience ng mga deception, lies, cheating, no, ngayong 2024 or ng mga nakaraang taon, mga past experiences mo, ganyan, sa 2025 it's going to end. So, ibig sabihin pwedeng tinatantanan na kayo ng ganitong klaseng energy or unti-unti na siyang nawawala sa inyong quantum bubble. So, parang hindi mo na masyadong ma-experience yung mga panloloko sa paligid mo, mga kapiksi. So, that's a very nice energy to know guys, na parang tinatantanan na kayo or nilalayuan na kayo ng mga manloloko and mapagsamantalang mga tao. Ito guys, ibig sabihin nito, napakalawak ng resources mo, no? Ibig sabihin na resources, mga pangangailangan, ganyan. Ibig sabihin, parang very accessible sa'yo kung ano yung mga pangangailangan mo sa 2025. Madali mo siyang makukuha, madali mo siyang makakamtan. Okay? And another thing is, for some of you, pwedeng kung kayo ay may mga negosyo or business or even trabaho guys, parang pwede kayong umabot international or global, diba? Sometimes yung mga, let's say for example, freelancers, no, hindi lang local yung mga clients nila, nakakuha sila ng mga international clients, ganyan. O kaya naman kung kayo ay nasa sales, pwedeng nag-export kayo, no, ng mga produkto nyo or mga binibenta nyo, mga negosyo nyo. O kaya naman kung kayo ay nasa social media, ganyan, hindi lang pang local, let's say for example, hindi lang pang Pilipinas yung inyong naaabot, kundi pati ibang lahi, yung mga ganun, mga kapiksi. Pero parang nararamdaman natin yung expansion nyo, you're going global, you're going big, no? Parang you're making your own world, mga kapiksi. Okay? So, syempre, that's very, very positive. I-mind nyo rin yan, guys, sa comment section. And another message, Aquarius, is, eto guys, ibig sabihin nito, maaring meron kayong pagdesisyonan na medyo may hirapan kayong magdesisyon for 2025. So, kung ano man to, timbangan yung mabuti, mga kapiksi, no? Huwag kayong magmadali, take your time, pag-isipang mabuti, and timbangan nyo yung pros and cons, and syempre kung saan kayo mas komportable, and sometimes you also need to consider yung mga tao na nakadepende sa inyo sa pagdedesisyon nyo. Pero ang importante guys is take your time, and kung saan ka masaya, yun ang piliin mong kapiksi. Alright? Okay.
So, comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, ito na yung ating reading for 2025, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng ating mga kapiksi, guys, ito yung ating mga in-offer sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa mga gustong umunlad sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Napakaganda niyan para sa inyo, guys. And meron din tayong another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. And another one, guys, is meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction, guys. So, para naman yan sa if meron kayong mga specific na desire sa buhay nyo mga kapiksi, okay? So, lahat ng yan available sa atin. Kung gusto nyo mag-avail, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Aquarius, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords. 4 na beses tayo maglalatag ng spread mga kapiksi. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Pero anytime within sa loob ng 2025, pwede nyo ma-experience itong mga energies na to. So, this is both negative and positive mga kapiksi. So, una, nakita natin kanina na yung deceptive energy is parang tinatantanan na kayo mga kapiksi. Pero lumabas pa rin siya dito sa ating spread, sa ating regular spread, no? So, medyo mag-ingat na lang kayo sa mga manloloko, guys, no? Mag-ingat kayo sa mga pinapasukan nyo, especially sa investment, guys. This is more on parang warning sa mga gusto mag-invest. Wala namang problema na mag-invest, guys. Kung gusto nyong lumago yung inyong kabuhayan, okay lang yan. Basta mga legit and authentic yung pinag-i-invest nyo ng mga pera nyo. Pero mas mabuti pa rin yung nag-iingat kayo, guys. Pag-aralan nyo mabuti. Pag-aralan, mag-research, magsaliksik para hindi kayo mapahamak kasi yung iba sa inyo, guys, baka mapagsamantalahan kayo, okay? So, and for some of you, guys, pwedeng kung kayo ay nakaka-experience, guys, sa mga problema ngayong 2024, by 2025 sa pagsisimula ng taon, pwedeng matapos na yung mga problema nyo or magkaroon na ng solusyon dun sa mga problema nyo, especially if you have money problems mga kapiksi. Maaaring masolusyonan yung mga problema nyo sa pera, okay? And so yan yung mga nakikita natin na negative to positive. Ito naman sa sobrang positive naman, guys, maganda naman yung kalagayan nyo actually, no, sa kaperahan. This is abundance of money mga kapiksi. So kung mapapansin nyo, parang ibibigay sa'yo ni Lord, ibibigay sa'yo ni universe, no, yung iyong mga pangangailangan. Sabi ko nga kanina, di ba, guys, very accessible sa'yo yung mga resources, as in makakaramdam ka talaga ng kasaganaan ngayong 2025. And simula pa lang ng pagpasok ng 2025, maganda na yung energy nyo sa kaperahan mga kapiksi, okay? So yung mga tinatanim nyo, guys, yung mga tinanim nyo, these are financial gains mga kapiksi, no? Yung mga tinanim nyo ngayong 2024 mga kapiksi, lahat ng magagandang resulta niyan sa kaperahan for 2025, lahat yan aanihin nyo mga kapiksi. Maka-experience kayo ng abundance of money, kasaganaan sa pera, financial gains, no? For some of you, maaari kayong magkaroon din ng increase, no? Kung kayo ay nagnenegosyo, pwede nga magkaroon kayo ng increase sa sales, increase sa customer, increase sa mga positive feedback mga kapiksi. Kung kayo naman ay nagtatrabaho, pwede kayo magkaroon ng salary increase, increase sa sahod, ganyan, o kaya mga dagdag na overtime pay mga kapiksi.
or baka tumaas yung rate nyo sa trabaho. Ganyan. Kaya nagkakaroon kayo ng increase, okay? So, i-mind nyo yan guys sa comment section. And so far, ito guys, nakikita din natin na maaaring magkaroon ng harmonious na relationship. Sabi nga dito guys, di ba? Marriage is on the way. Para sa mga kapiksi natin na nasa in a relationship, so maaaring magkaroon ng kasalan or pagsasama ngayong 2025. Pero titingnan pa natin habang binabasa pa natin yung spread nyo guys. So i-mind nyo yan guys, no, sa comment section. Increase sa pera, abundance of money, increase sa kita, increase sa sales, increase sa customer. I-mind nyo yan guys sa comment section, okay? So, next set of energies mga kapiksi, ilatag natin. Angel number 999 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. So, this is a very progressive energy. Meron ditong presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another earth sign. So, eto guys, nakikita natin na parang yung iba sa inyo, pwedeng yung 2025 doon nyo ma-experience yung dream life nyo, no? So, if you've been manifesting for years and years and you've been grinding, ibig sabihin talagang nag-effort kayo, nagtatrabaho kayo, walang humpay, parang sa 2025 doon nyo ma-experience na ito yung dream life ko, ito yung pinapangarap ko dati, right now nangyayari na siya, natutupad na siya, o kaya naman parang na-experience nyo na yung mga dinadasal nyo, unti-unti na siyang nagmamanifest mga kapiksi, nakaka-experience na kayo ng manifestation. Ibig sabihin, pinapakitaan kayo ni universe ng mga evidence, no, na ito yung minamanifest mo dati, ito yung hinihiling mo dati. So, papakitaan ka namin ng sign na you're on the right track. Kaya nga, di ba, sabi dito kanina guys, look for a sign. So, sasagutin ni universe yung mga sign na yan, papakitaan ka mga kapiksi. Kaya dapat you know when to take action. Alam mo kung kailan ka a-action mga kapiksi. Okay? Meron kayo mga mini manifestation, at least at this point, no? Mga mini manifestation, mini success mga kapiksi. So ito yung mga kailangan nyong i-celebrate. For some of you, parang sinasabi na sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. So ibig sabihin nun talagang na napupuntahan nyo yung tamang destination nyo mga kapiksi. And again guys, no, lumabas na naman yung magandang energy sa love kagaya kanina. So again, very consistent yung mensahe pagdating sa love. So maganda yung love energy nyo din mga kapiksi sa 2025. Very harmonious yung relationship, yung pagsasama, nandun yung love, nandun yung pagmamahal sa isa't isa mga kapiksi. And for some of you, maaari talagang mag-level up yung connection nyo kung kayo ay may mga partner o specific person. And for some of you guys, parang ito rin yung pagkakataon na you will focus more on yourself. Parang bibigyan nyo ng, kung na-take for granted nyo yung sarili nyo nitong taon na to and nung mga past few years, parang ngayon, parang mas pagtutuunan mo ng pansin yung sarili mo, yung mga needs mo, yung mga pangangailangan mo mga kapiksi. Okay? So yan, i-mind nyo yan sa comment section guys. Mind katuparan ng mga pangarap, mind dream life, mind manifestation, mind evidence, mind success, victory, harmonious relationship, no? Lahat yan guys, i-mind nyo sa comment section. So what else mga kapiksi, tingnan pa natin. So meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign. So, eto guys, sa mga bandang third quarter ng 2025, maaari kayong maka-experience ng struggles, no? Ito, pwedeng financial struggles ito, mga kapiksi. Pwede kayo magkaroon ng financial losses. Kaya nga, di ba, ang sabi sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa mga pinag-i-investan nyo sa pera nyo. Kasi maaaring, parang yung iba sa inyo guys, parang baka matrap kayo
baka matrap kayo sa isang toxic na sitwasyon or toxic na bagay na baka hindi nyo alam yung gagawin nyo, baka maipit kayo, no, sa isang sitwasyon or sa isang bagay na hindi nyo ginusto. So, mag-ingat kayo sa mga pagdidesisyon nyo, guys. Mag-ingat kayo sa mga pinapasukan nyo, especially sa investment, sa mga pinaglalagyan ng pera, sa mga paglalabas ng pera, mga kapiksi. Kasi baka dumating yung time na ikaw yung maipit, mahirapan kang makalabas, and magdadala ito sa'yo ng matinding problema. Pero ang maganda naman dito, guys, is makaka-recover din kayo dyan agad-agad sa mga problema na dadanasin nyo. And kumbaga parang this too shall pass, dilipas din ito. It's just another parang phase sa buhay mo na medyo challenging, mga kapiksi, pero ang maganda dito is makaka-recover kayo dyan, malalampasan nyo siya, okay? And kapag nalampasan nyo ito, guys, parang meron namang nakaantabay na magagandang pagbabago sa inyo. So, kaya nga sabi ko, temporary lang yan, lilipas din yan, mga kapiksi. So, wag kayo masyadong manega, okay? Wala namang taong hindi naman problema, and isa kayo dun sa maaaring maka-experience ng challenge, but then again, malalampasan nyo rin yan. So, ang importante, guys, is tinutulungan nyo rin yung sarili nyo, kasi tutulungan din talaga kayo ni universe para malampasan yung mga problema. So, ang importante is tulungan nyo rin yung sarili nyo, at saka mag-ingat kayo, no? Mag-ingat sa mga pagdidesisyon, mga kapiksi, okay? So, what else, guys? Ito na yung last set natin, mga kapiksi. For some of you, maaari kayo magkaroon ng trust issue with a specific person. Ito yung nakita natin kanina na parang yung parang control issues, mga kapiksi. Ito. So, parang you will deal with this person na parang kinokontrol ka, or parang mahirap i-please, mga kapiksi. Parang ang hirap-hirap amuin itong person na to, na parang kino-question nyo yung sarili nyong kakayanan, yung sarili nyo na mismo yung kino-question nyo if there is something wrong with you, mga kapiksi. Okay? Kasi parang magkakaroon kayo ng experience na hindi maganda yung itatrato sa inyo ng isang person sa buhay nyo. Pero wag na kayo masyadong mag-focus doon, mga kapiksi. Especially kung sa trabaho ito, guys. Pag trabaho lang, palampasin nyo lang sa tenga nyo, walang personalan. And if this is like a specific person na jowa or kaibigan or kamag-anak, kausapin nyo para ma-resolve yung issues nyo sa kanila, mga kapiksi. For some of you, guys, isa din sa magpapalungkot sa inyo is parang marireveal sa inyo yung totoong pagkatao ng isang tao sa buhay nyo. So, parang malalaman nyo if this person is sincere sa'yo or parang niloloko ka lang niya. So, you will be heartbroken kasi parang natatakot ka ng magtiwala. Okay? So, yun yung nakikita natin sa negative side. Sa positive side naman, guys, may mga good karma na paparating sa inyo, and for some of you, maaring may mga good news na sa kaperahan na makarating, matanggap kayo sa pagtatapos ng 2025, mga kapiksi. Okay? Yeah, so and parang also parang nakikita ko rin dito na medyo maingat na rin kayo, no? Parang medyo may pinag-iingatan kayo. Parang may sinisave kayo. It's either may sinisave kayo or may pinag-iipunan kayo, mga kapiksi. So, okay lang yan. Maganda nga yun na nag-iipon kayo, mga kapiksi, para may pang-emergency kayo. Alright? Okay. So, yan yung inyong 2025 kapalaran. So, yung mga pinapamain ko sa inyo, guys, no? Lahat yan, i-main nyo itong mga tagumpay, success, recovery, magagandang pagbabago. Lahat ng pinapamain ko sa inyo kanina, abundance of money. Yan. Yung mga harmonious relationship. Yung mga nabanggit ko kanina, guys, na habang nagre-read ako. So, wag niyo kalimutan i-main yan sa comment section, mga kapiksi. Ang kining nyo, no, para sa inyo talaga yan for 2025. So, ito na yung ating yes or no pick a card reading, guys. So, i-shuffle natin to.
Habang sinushuffle ko to, pwede nyong itanong sa isip nyo kung ano yung gusto nyo malaman for 2025. Isang tanong, answerable by yes or no. And titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo, mga kapiksi. Pwede nyo tong panoorin, guys. Balik-balikan nyo bago matapos yung 2025. Pagpasok ng 2025 and for the rest of 2025, mga kapiksi, every month panoorin nyo para ma-remember nyo yung mga positive na energies nyo, and doon kayo mag-focus, guys, sa positive, wag sa negative, mga kapiksi. Yung negative, iwasan nyo, guys. Okay? So, himinga ng malalim, mga kapiksi. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo, answerable by yes or no. And then, pili kayo ng isang card, guys. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes, mga kapiksi. So, congratulations, Aquarius, kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo. Okay? So, na-excite ka ba, Aquarius, para sa reading mo for 2025? Sana na-excite ka. And masaya ako para sa inyo. Thank you so much, mga kapiksi, for tuning in sa ating channel. Salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon 2024 and sa 2025. Sana sama-sama pa rin tayo. Thank you all so much sa inyong support, mga kapiksi. Kung di kayo naka-resonate dito, guys, tayo yung panoorin itong ating pick a card reading for 2025. Ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.